Kaninong magulang kaya to? Tara, panoorin natin. Anong channel ka? Foreign media po ako. Maganda, foreign media. Para tayo ha. Alberto. Yeah, English, mas maganda. Even, you know, we are Filipino citizen. Why we got angry to Mr. Marcos? Because he is traitor. He traitor to President Duterte and Vice President Sara. You know, no foreign media. Marcos before, he go to Davao. He convinced him to go with him. He convinced Sara to be his running mate. Running mate. You know what happened? After that, he impeached Sara. He impeached Sara because of 125 million. Is that money? How about the Comelec? 150 million. The damage of that. Anong tawag doon? Yung ginawang botohan. Tagalogin ko na. Yung botohan na ginamit ng Comelec, 150 million. Dapat yun ang ipakulong. Ito yata ang sinasabi ni ate. Tara, alamin natin ang tungkol sa Comelec official ballot face template issue. Ang Commission on Elections, Comelec, ay nakaranas ng isang insidente kung saan mahigit sa 6 na milyong balota na nagkakahalaga ng humigit kumulang 132 milyon ang nasayang. Ito ay bunga ng pagpapalabas ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order, TRO, laban sa diskwalifikasyon ng 5 kandidato. Dahil dito, napilitan ang Comelec na itigil ang pag-iimprenta ng mga balota at muling simulan ang proseso upang maisama ang mga pangalan ng naturang mga kandidato. Para sa 2025 midterm elections, ang Comelec ay nagdisenyo ng 1,667 iba't ibang ballot face templates upang matugunan ang iba't ibang kandidato sa bawat lungsod at munisipalidad. Bagaman, hindi isinaad ang eksaktong halaga para sa paglikha ng mga template na ito, ang kabuang budget ng Comelec para sa 2025 ay nasa 35.47 billion. Sa budget na ito, P15 billion ang inilaan para sa may 2025 national at local elections na kinabibilangan ng mga gastusin para sa pag-imprenta ng balota, pagkuha ng mga bagong makina at iba pang operasyon kaugnay ng halalan. Ang tanong, anong kaso kaya ang posibleng isampa sa Comelec hinggil dito sa incident? Ang posibleng mga kaso na maaaring isampa laban sa Commission on Elections, Comelec, hinggil sa insidente ng nasayang na mahigit 6 milyong balota ay maaaring kabilang ang technical malversation kung mapapatunayang may misuse o misallocation ng public funds. Maaaring managot ang mga opisyal ng Comelec sa ilalim ng Article 220 ng Revised Penal Code. Gross negligence, maaari silang kasuhan ng administratibong reklamo para sa kapabayaan sa kanilang tungkulin na nagresulta sa malaking gastusin sa gobyerno. Violation of Government Procurement Act, RA 9184. Kung may irregularidad sa pag-imprenta ng balota, maaaring imbestigahan kung may nalabag sa tamang proseso ng procurement, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA 3C9. Kung may ebidensyang nagpapakita ng katiwalian o conflict of interest. Sa proseso ng pag-imprenta ng balota, maaaring maharap ang mga sangkot sa kasong katiwalian, administrative cases, grave misconduct, inefficiency, at dereliction of duty. Ang ditmingin opisyal ng Comelec ay maaaring managot sa ombudsman para sa administratibong kaso kung mapapatunayang may kapabayaan o mismanagement sa kanilang tungkulin. Depende sa magiging investigasyon, maaaring magkaroon ng Senate inquiry o fact-finding investigation upang matukoy kung may criminal liability ang Comelec sa pangyayaring ito. Pero walang investigasyon. Tikom yung bibig ng gobyerno. Dahil ba kaalyado nyo? Dahil ba kasamahan nyo? Kaya nananatili kayong tikom ang bibig nyo? Binabaliwala nyo. Yung mga totoong issue sa bansa ay hindi nyo nag-uusapan. Pero yung mga attack nyo sa kalaban nyo, talagang doon kayo nakafocus. Paano nyo mapipilayan? So ibig sabihin, hindi kayo lumalaban ng patas. Tama? Ganitong mga politiko ay hindi dapat binubuto. Maging wise ka na, kapatid. Tama na yung pambubudol ng magulang niya at siguro labis na yung pambubudol ng anak. Gumising na Pilipinas. Ikaw, anong magiging opinion mo hinggil dito sa issue na to?